Tayo na sa OCBS, sa Diyos ibigay ang best. Sa Diyos ibigay ang best. Sa Diyos ibigay ang best. Okay, let's sing the song, Give Me Oil in My Lamp. Ready? Sing. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Hallelujah, give me oil in my lamp. Keep me burning, burning, burning. Keep me burning to the break of day. Sing a stanza, sing a stanza, sing a stanza to the King of Kings. Sing a stanza, sing a stanza, sing a stanza to the King of Kings. One more time. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Hallelujah, give me oil in my lamp. Keep me burning, burning, burning. Keep me burning to the break of day. Sing a stanza, sing a stanza, sing a stanza to the King of Kings. Sing a stanza, sing a stanza, sing a stanza to the King of Kings. OCBS Storytelling. Magandang hapon mga bata. Ako ulit ito, si Teacher Cathy, para ngayon sa ating online Children's Bible Study. Mag-aaral tayo ng panibagong theme. Ang ating theme for the month of November is Prudence. Ngayon, matututunan natin at mapapag-aralan kung ano nga ba ang prudence. Mayroon tayong story na inihanda para matutunan pa natin ang patungkol dito. Pero bago tayo magsimula, mag-pray muna tayo. Pikit ang mga mata, iyuko ang ulo at tayo ay magpe-pray. Heavenly Father, thank you po sa panibagong hapon na ito na kami ay muli mag-aaral ng inyong salita. Tulungan niyo po kaming maunawaan ito at mai-apply sa pang-araw-araw na buhay namin. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano nga ba ang prudence? Ang katumbas nito ay wisdom o katalinuhan, carefulness o pagiging maingat. Mas lalo pa natin itong mauunawaan sa ating kwento. Kaya, simulan na natin. Ang title ng ating story ngayon ay Israel Conquered Ai, from the book of Joshua chapter 8 verses 1 to 38. Sabi ng Panginoon kay Joshua, "Huwag kang matakot, isama mo ang lahat ng iyong mga sundalo at lusubin ang Ai, dahil ibinigay ko na ito sa inyo. Sa pagkakataong ito, maaari ninyong kunin ang kanilang mga ari-arian at mga hayop. Maghanda at tambangan ninyo sila sa likod ng lungsod." Pumili si Joshua ng 30,000 na sundalo na mahuhusay makipaglaban at pinaalis sila ng gabi. Ito ang bilin ni Joshua sa kanila. "Magtago kayo sa likod ng lungsod, pero huwag masyadong malayo. Humanda kayo sa paglusob kahit anong oras. Ako at ang mga kasama ko ay lulusob sa harapan. Kung lalabas na sila para makipaglaban sa amin, tatakas kami, gaya ng nangyari noon. Iisipin nilang natatakot kami gaya noon. Kaya hahabulin nila kami hanggang sa makalayo sila sa lungsod. Pagkatapos,
Lumabas kayo sa pinagkakataguan nyo at sakupin ang lungsod. Ibibigay ito sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Kapag nasakop ninyo ang lungsod, sunugin nyo ito ayon sa sinabi ng Panginoon. Tiyakin niyong gagawin ito ayon sa inutos. Pinaalis sila ni Joshua at nagtago sila sa bandang kanluran ng Ai, sa kalagitnaan ng Ai at Bethel. Si Joshua naman ay nagpaiwan sa kampo ng gabing iyon. Nagpadala si Joshua ng 5,000 na sundalo upang magtago sa kanluran ng lungsod. Kinaumagahan, maaga siyang nagtipon ng mga tauhan at nagtayo ng mga tolda sa hilagan ng Ai. Na makita ng hari ng Ai sina Joshua, agad siyang lumabas para makipaglaban. Hindi niya alam na may nagtatago sa likod. Kunwari, sila Joshua ay natalo at tumakas, kaya't hinabol sila ng mga taga-Ai at iniwan nila ang lungsod na walang depensa. Sinabi ng Panginoon kay Joshua na ituro ang sibat niya sa Ai. At nang ginawa ito ni Joshua, ang mga sundalong nakatago ay pumasok sa lungsod at sinunog ito. Walang nakaligtas mula sa Ai. At ang hari ay nahuli at dinala kay Joshua. Nang araw na iyon, namatay ang lahat ng mga naninirahan sa Ai. Pagkatapos, nagpagawa si Joshua ng altar sa bundok ng Ebal at binasa ang mga kautusan ng Panginoon sa mga tao. At yan ang ating story galing sa Joshua chapter 8 verses 1 to 38 na ang title ay Israel Conquered Ai. Ano ang ating mga matututunan? 1. Mag-isip muna bago gumawa. Tulad ni Joshua na nagplano muna bago umatake sa bayan ng Ai. Dapat din nating pag-isipan ang ating mga gagawin. Halimbawa, kung may gustong sabihin o gawin, isipin muna natin ito, kung ito ba ay makakabuti o makakasama. Sa ganitong paraan, mas may iwasan natin ang mga problema. 2. Magplano ng mabuti. Si Joshua ay nagplano ng maayos sa kanyang laban. Sa atin din ay kailangan tayo magplano, tulad ng paggawa ng schedule sa pag-aaral o pag-aayos ng mga gamit bago ang isang proyekto. Number 3. Alamin ang mga panganib. Bago makipagdigma, inalam ni Joshua ang mga maaaring maging panganib. Para sa atin, kailangan din nating alamin kung ano ang mga maaaring hindi maganda o delikado sa ating mga gagawin. Halimbawa, bago tayo sumali sa isang laro o maglaro sa labas, isipin natin kung ligtas ba ang lugar o sitwasyon. 4. Sundin ang utos ng Panginoon. Sinunod ni Joshua ang utos ng Panginoon at dahil dito sila ay nagtagumpay. Tayo rin ay dapat sumunod sa mga utos ng Panginoon sa atin, tulad ng pagiging mabait sa iba, pagsunod sa ating mga magulang, at paggawa ng tama. 5. Maging handa sa mga hindi inaasahan. Hindi lahat ng mga bagay ay nangyayari ayon sa mga plano natin. Kaya katulad ni Joshua at ng kanyang mga tauhan, dapat din tayo maging handa sa mga sorpresa o pagbabago. Kunwari, kung biglang may pagbabago sa klase o sa laro, kailangan maging bukas tayo at matutong mag-adjust. Number 6. Maghintay ng tamang panahon. Si Joshua ay naghintay ng tamang panahon upang umatake. Kaya sila nagtagumpay. Ganon din sa atin. Mahalaga rin na mag-antay tayo. Kung minsan, hindi agad-agad natutupad ang ating mga gusto. Pero kung magtitiwala tayo sa Panginoon at mag-aantay, darating din ang tamang pagkakataon upang tayo ay magtagumpay. Higit pa kay Joshua, mayroon pang isang persona na mayroong katangian ng pagiging prudent o pagiging matalino. Ito ay ang Panginoong Hesus. Siya ay naging matalino kung paano niya tayo ililigtas sa ating mga kasalanan. Inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Dahil alam niya
na hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Siya ay namatay, inilibing at nabuhay ng muli, kaya kung sino ang sasampalataya sa Kanya ay maliligtas. Sumasampalataya ka ba kay Jesus? Buong puso ka ba ang nagtitiwala sa Kanyang katalinuhan upang maligtas tayo? Kung oo, i-type mo sa comment section ang yes o opo. Let's proceed to our memory verse. Our memory verse is from Joshua chapter 8 verse 1. And the Lord said unto Joshua, Fear not, neither be thou dismayed. Joshua chapter 8 verse 1. And the Lord said unto Joshua, Fear not, neither be thou dismayed. Question and answer. Question number 1. Ano ang ibig sabihin ng prudence? A. Pagiging mabilis sa pagdedesisyon. B. Katalinuhan sa pagdedesisyon at pagiging maingat. C. Pagiging palaban sa lahat ng sitwasyon. 2. Sa kwento, ano ang iniutos ng Panginoon kay Joshua sa labanan sa Ai? A. Lusubin agad ang lungsod at kunin ang mga ari-arian. B. Maghintay ng tulong mula sa ibang bayan. C. Magtago ng mga sundalo sa likod ng lungsod upang sumalakay sa tamang oras. 3. Bakit nagplano si Joshua na magtago ng mga sundalo sa likod ng Ai? A. Para magkaroon ng mas madaling ruta palabas ng lungsod. B. Para supresahin ang mga taga-Ai at sakupin ang lungsod habang wala ang kanilang mga bantay. C. Para maghanda ng lugar para sa kanilang pahingahan. 4. Ano ang mahalagang katangian ni Joshua? A. Walang pag-aalinlangan. B. Katapangan lamang. C. Pagpaplano at pagsunod sa utos ng Panginoon. Number 5. Ano ang nangyari sa bayan ng Ai nang sinunod ni Joshua ang plano ng Panginoon? A. Ang lungsod ay nanalo sa laban. B. Nakuha ng Israel ang lungsod at nagtagumpay si Joshua at ang kanyang hukbo. C. Ang lungsod ay binawi at nanatili sa mga taga-Ai. Thank you for listening, kids, and I hope you have learned a lot from our lesson. Please send your memory verse video to Sir Seth and your question and answer to our question and answer to Teacher Isa. Till next time, bye! Sing the song, I've Got Joy. I've got joy.